Dalawang magkahiwalay na hostage-taking ang nangyari sa Maynila at Batangas ngayong hapon. Sa Maynila, ang nang-hostage hindi raw kasi nasasahuran ng maayos sa trabaho. Live mula sa Recto, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, sumuko na ba ang suspect? Yes, Cheryl, sumuko na nga sa otoridad ang lalaking ng hostage sa Recto Avenue kaninang hapon. Tumagal nga ng 1 oras yung pang-hostage bago siya nahuli ng mga pulis. Pasado 3:00 kanina nang mang-hostage ang isang lalaki sa loob ng isang tindahan sa kahabaan ng Recto Avenue. 2 babae ang hinostage na customer at may-ari ng pwesto. Tinutukan niya ito ng kutsilyo at balisong. Agad rumesponde ang Manila Police District at may dumating din na SWAT team. Matapos ang higit oras na pakikipagnegosasyon, sumuko ang suspect na si alias Jong, 45 anyos. Sa pakikipag-usap ng mga otoridad sa suspect, napag-alamang trabahador sa isang printing service sa Recto ang suspect. Nagawa niya raw ang krimen dahil hindi siya nasasahuran ng maayos ng kanyang amo. Sa investigasyon din ng pulisya, may nasaksak din umano ang suspect nitong nakarang araw. Cheryl, ayon sa mga pulis, yung 2 babaeng na hostage naman ay hindi naman nasugatan o nasaktan, pero dinala pa rin sila sa ospital or para ipamedical sila. At samantala nga posibleng makasuhan ng alarm and scandal, possession of deadly weapon at illegal detention ng suspect. Samantala, Cheryl, may isa pang hostage taking naman sa Lipa, Batangas. Ang hinostage na lalaki ang isang babae sa loob ng isang mall. Rumesponde na ang mga pulis doon. Nagpadala naman ng standby ambulance at emergency medical personnel ang Philippine Red Cross. Patuloy pa nga tayong humuhalap ng karagdagang impormasyon sa nangyaring hostage taking sa Lipa, Batangas. Cheryl. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.